At naman sa taas ng mga ganito ay unang kaya po sa Panginoon maraming sa ating pag-aaral ay mga sa taas ng ating Ama sa kalangkan. Praise the Lord. Dakilan o patulang pangalaman ng Diyos sa pangalan ng Kristo sa Pao. Sumusunod ito ay ipapagod na yung pangalan at ikot sa bawat siya wala na kapagod ng pangalan sa pagpapagulit ng lahat ng Diyos. Siya wala kapagulat na sukaan at ibigay sa amin na buhay kalakasan pang sa lahat ito. Patuloy po namin sama-sama kapag ito sa base, Espiritu at katutuhanan. Ang maraming salamat sa mga among pinagkapanawang pinagpapalisan. Siya natagay si Banal Pasensya, mga Espiritu, pinagawa Diyos mo sa aming palitaan, sa mga makabuhay, mga patutuo, mga pasalamat, kapulit amin, pinako si mga pinagpalang mga anak mo, sa dapat ito, sa kalakakapatan, sa bahagi ng pagkakalo mo, patuloy naman ka po ang balik sa kanila ng mga ilang beses magbasbas, sa kanilang kabuhay, sa kanilang samahayat, at kumugulit sa anumang sabi sa ating mga problema at kahirapan, at nasa Diyos sa pangahal sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tulungan po ng mga Bicol, sa ating wala po kumagalang, gawin po kahit ng asahan at may sarang paama, muli ko ang magaling sa litan sa kanilang ating pangahal, sa po mga napakamilagan sa aming kalagitnaan, aming sama-sama sinasamahin, sa kapangyalang paglalan ng Jesus, and in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon, at pinatigit sa lahat, nais ko po magpaabot na pagbati ng magandang hapon sa ating dakilang Diyos, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa inyo, maraming naman, binibili ko mga kapatid, patuloy namin ng pagbibigay ng kaagahan sa pagganap, sa kalooban ng ating Ama, sa kalitan, sa ating mga at iwan sa ating mga kasama, magandang hapon at muli sa ating buhay na Diyos, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God. At sa mga samantala ito, ang tayo po ay maganda ng ating mga Biblia, ating mga kapanig, gawin po natin sama-sama sa diwang pagkakalan, ang mga buhay, banal na salita ng ating Ama sa kalangitan ng pagkindaan, upang tayo po, maraming mahal ay magkaroon ng kaligtasan, magmahal ng buhay ng malagal kung matutunan po natin ipamumuhay at sa pagkakayanan ng kanyang mga banal na salita na ating pong pag-aaralan. Sa ating pagkakain teksto, nakakapagiging po tayo sa Book of Mark, chapter 1, verse 15. Maraming mahal. Ito po ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Of the Book of Mark, chapter 1, verse 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. At sinasabi, nagagat na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magkagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga buhay at banal na salita. Nagagat na raw ang panahon, maraming na mahal. Ibig sabihin, maraming na mahal, itong mga nangyayari, maraming na mahal sa ating kalagayan, maraming na mahal sa unang kapanahon ay katuparan, maraming na mahal na mga pahayag na sinasabi ng salita ng ating Ama sa kalangitan. Nandiyan, maraming na mahal katulad ng mga naipapayag ng mga po sa ating mga dito sa pagpito na nakikita nila maraming na mahal sa iba't ibang sulok o bahagi ng sanlibutan. Yung pagdagsa ng sakot-sari ng mga kapahamakan na maraming na mahal at kapisalaan, kawasapan at maraming mga buhay na maraming na mahal. Kabuhayan, maraming na mahal ang nasasalanta o mahal ko, maraming na mahal ko sa kasilaan. Sabi ng ating dakilang Diyos, ito po ay palatandaan na malapit na ang kaharian ng ating dakilang Diyos. Yung kaharian ng ating dakilang Diyos ay kaiba ang ating mahal sa kaharian ng mahal na
nandito sa sanlibutan, mga minamahal. Yung kaharian dito sa sanlibutan, mga minamahal, nagkakaroon ng mga digmaan. Pero mga minamahal, yung kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, pinaghahagian po ng kapayapaan. Sabi lang ng Biblia, mga minamahal, kayo magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. At ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, mapabilang tayo doon sa kanyang paghahagian. Kaya tayo po, mga minamahal, na mga tao nandito sa sanlibutan, tinatawag upang magsisi, mga minamahal. Kasi, mga minamahal, karamihan sa atin, mga tao nandito sa mundo, nangyari sa kasalanan, nahiwalay tayo, mga minamahal, sa presensya, mga minamahal, ng ating Ama sa kalangitan. Nandun po, mga minamahal, naputol, mga minamahal, yung ating ugnayan. Nawawala, mga minamahal, sa Diyos, yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal. Pinaghagian na tayo, mga minamahal, ng minamahal, pag-iisip, mga minamahal, paggawa, mga minamahal, pagdalasan, pakasanlibutan, makalupa, makalaman. At itong mga bagay na ito, mga minamahal, isang napakalaking kasangkapan, mga minamahal, para lalo tayong magumon, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Mga minamahal, sapagkat kung kaisipan makasanlibutan, makalupa, makalaman, mga minamahal, ito yung naglalagay sa atin, mga sa pagsunod na ganatin ang kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo yung magsisi. Ang ibig sabihin, mga minamahal, magsisi, palitan natin yung ating mindset, mga minamahal. Palitan natin, mga minamahal, yung ating attitude, mga minamahal. Palitan natin, mga minamahal, yung ating sistema, mga minamahal. Ano ba mga minamahal yung dapat natin maging attitude? Ano ba yung dapat natin, mga minamahal, maging sistema, mga minamahal? Ano ba yung dapat natin maging mindset? Ang gusto ng ating dating ng Diyos, sabi ko nga sa inyo kanina, na tayo po'y mapabilang sa kanyang paghahalikan. Amen? So, ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tayo maging makadiyos. Tayo maging makalangit, tayo maging espiritual, mga minamahal. Kasi kung mananatili tayo makasanlibutan, makalupa, makalaman, hindi niya tayo mapaghahalian. Ang maghahali sa atin, mga minamahal, katulad mga minamahal, yung kaisipan, yung paggawa, pagkalasan, yung makalupa, makalaman, makasanlibutan. Anong nag-aantay, mga minamahal, sa sanlibutan? Mga minamahal, yung kapahamakan, yung kagalitan ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Kung hindi tayo, mga minamahal, magsisisi, patuloy natin, mga minamahal, iaalay ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isip, ang ating paggawa, mga minamahal, sa gawain nga, makasanlibutan, sa paraan makasanlibutan, sa sistema makasanlibutan, mga minamahal, ang dulot nito sa atin ay kapahamakan. Hindi lang ng ating pisikal na katawan, kundi lalo na ng ating mga kaluluwa. Magsisi daw tayo, mga pagbalik po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinakailangan, we need to be born again. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pinakailangan, may panganak na muli tayo. Mga minamahal, ang mga minamahal, certain seed na nalalim sa atin, mga minamahal, ang ibig sabihin yung certain seed, ito po, mga minamahal, yung binhi, mga minamahal ko ng kasalanan, yung aral at doktrina na makasanlibutan, pinakailangan, mapalitan po yan ang aral, mga minamahal po ng ating Ama sa kalangitan. At ito po, mga minamahal, yung sinasabi sa atin ng banal kasulatan na dapat natin sampalatayanan, yung Ebanghelyo, mga minamahal, ng ating pinakamamahal sa Kristo. Yun yung mag-aalis sa ating mga minamahal doon sa certain seed. Doon mga minamahal sa aral na makasanlibutan, doon sa pag-ibig mga minamahal ko, sa katuroang makasanlibutan, doon sa pagpahumaling mga minamahal, sa mga naipunla sa atin mga minamahal ko, na kamalayan makasanlibutan mga minamahal. Sabi
Espiritu, mga minamahal, hindi tayo makakakita, hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Amen? So, kailangan natin magsisi, maraming naman, bigyan natin ng kalinawan, maraming naman po, ang sabi ng banal na kasulatan, maraming naman, magsisi kayo magsampalataya sa Ebanghelyo. Huwag po natin laging pinag-ahari, maraming naman, yung karunungan, yung alam ng makasanglibutan. Maraming naman, kasi maraming naman, aakayin tayo, maraming naman, sa mas lalong malalim, maraming naman, at malawak, maraming naman po na magsisikap at pagawa, at mag-ibig, maraming naman po, sa sistema at papalang pamuhay pagkakaroon ka sa libutan. Pagkakaroon, ating ang malingan, mawawala tayo ng pag-asa. Bakit? Maraming naman, hindi tayo malilinis sa ating mga kasalanan. Maraming naman, kinakailangan mapalitan, maraming naman po yung word wisdom, yung God wisdom. Maraming naman, ang karunungan ng sanlibutan ay kapamungan sa ating Ama sa kalamitan. Bakit sinabi kapamungan? Maraming naman, sa ating Ama sa kalamitan. Kasi maraming naman, hindi po siya magdudulot sa tao. Maraming naman po ng kaligtasan. Hindi man makapagdudulot sa tao ng katuwiran, hindi rin makapagdudulot sa tao ng kapanalan, kundi siya lalong magiging bumon sa pagiging makalupa kapalaman ng kasanlibutan. Maraming naman, yun po yung buhay, pag-iisip, maraming naman po pagawa ng mga tao, papunta maraming naman po sa dagat-dagatan ako yung sinasabi ng mga kasulatan. Kaya mismo aking pinakamahal na Panginoon, maraming naman, na makita na pumilas ng mga tao dito sa mundo dahil inibig nila maraming naman po, hindi na ang Diyos, kundi maraming naman ang sanlibutan at mga gawain mga sanlibutan, makalupa, makalaman, na ang kalagaligtasan, nagsakripisyo ang ating pinakamahal na Panginoon na panahon po ng 2,000 years ago, nag-alay ang buhay ng ating pinakamahal sa Kristo para maraming naman may pangaral yung Ebanghelyo na dapat natin sa palatayanan ngayon. Maraming naman. Bakit? Kinakailan mo palatayan ng Ebanghelyo yung nandiyan sa ating puso, nandiyan sa ating isipan, nandiyan sa ating maraming naman kamalayan. Kasi sinasabi ko po sa inyo, kapag yung karunungan kasanlibutan, serpentine, maraming naman, aral, maraming naman po, ng serpente, aral, maraming naman ng diablo, maraming naman. Ito yung kanyang pinagbubulag sa mga tao. Maraming naman kung paano binulagan niya, maraming naman si Eva, maraming naman pinakita niyo kagandahan, maraming naman kung magiging epekto, maraming naman po ng pagsuway, maraming naman doon sa utos ng ating Ama sa kalangitan. Ganoon yung pinapakita sa atin ng serpentine. Maraming naman, masarap ang buhay ng lagi kang sumusuway, masarap ang buhay ng lagi kang nagkakasala, masarap ang buhay ng kapagmalayo ka sa Panginoon. Bakit? Wala kang pagpipitagan, wala kang pangingilagan, mga minamahal. Eh, sabi ka ng mga lasingkero, mga minamahal, sky is the limit, hanggang gumagalaw. Mga minamahal. Ganon, mga minamahal, yung pagkawa ng kasalanan, walang limitasyon. Yun yung itinatayo ng certain seed na minamahal sa isip at puso ng mga tao. Hindi ang tingin nyo lahat ng mundo, lahat ng nandiyan, lahat ng nandito. Yan ay para sa inyo. Hindi naman alam ng mga tao, mga minamahal na habang nawawalan sila sa sanlibutan, mga minamahal, nawawalan na yung kanilang puso, yung kanilang isip, mga minamahal, yung kanilang pagawa para sumunod pa. Marami na gawin, mga minamahal, ang rason kung bakit marami tayong nilikha ng ating Ama sa kalangitan. Bakit mga minamahal? Kasi kaya tayo nilikha dahil meron siyang banal na layunin, meron siyang sagradong mga minamahal, inihanda gawain para sa atin. Pero marami naman kung paano, marami naman itong si Satanas, marami naman itong demonyo sa amin ng ibig, dinaya marami naman si Eva, ganoon din ang ginagawa ngayon, marami naman si Satanas sa mga tao, mga nahumalik sa sanlibutan. Marami naman pinaparamdam sa kanila, okay na ang buhay, ayos lang, masaya, di ba? Managaya yung buhay na malayo sa Panginoon, yung nagkakasala, buhay na sa pagkakasala sa harap ng ating pinagkamakuan ng Panginoon. Kinakailangan magising kong tayo. Marami na mahal, bago dumating, marami naman yung pagkahapon sa atin ng ating Ama sa kalangitan, sinasabi ng banal na kasulatan, malapit yung kanyang kaharian, gusto niya tayo kaibigan sa kanyang panaharian, kung
Kahit din ang aming kasalanan, ano din kasalanan natin, hindi natin kinikilala ang Panginoon. Maraming naman, hindi natin kinikilala natin pinakamamahal ng Panginoon. Wala talaga sa atin yung sinasabi ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Wala talaga sa atin yung salita ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Pero mga minamahal, kung maintindihan natin ang Biblia, napaka-delikado at nakakatakot ng ating ginagawa. Bakit mga minamahal? Sapagkat lahat ng gumagawa na yung bagay, pag-iigantihan ng ating Ama sa kalangitan. Kaya bago mangyari mo, kinakailan magsisi tayo, mga minamahal sa ating mga kasalanan, yung ating pagtalikod, yung ating paglimo, yung ating pagpapabaya, yung hindi natin pagsunod, yung hindi natin pagawa sa sinasabi ng kanyang mga banal na salita. Kinakailangan pagsisihan natin yun, mga minamahal. Maglingkod tayo sa Diyos. Mga minsan ang magitan, mga minamahal ko ng Ebanghelyo. Ang ibig sabihin, mga minamahal, yung Ebanghelyo, mga minamahal, ito yung mag-guide sa atin. Mga minamahal, bakit? Ang sabi ko, mga minamahal ko na Book of Psalms, mga minamahal, kung mabasa natin yung sinasabi ng salita ng ating pinakamamahal ng Panginoon, Psalms 119, verse 1 to 5. Ganito po ang sabi ng salita ng ating dahil ng Diyos. Magbasa po tayo ng Bible, marami naman kung mayroon po kayo ng Biblia. Ang sabi dito, marami naman, Psalms 119, verse 1 to 5, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo yung ilawad sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Mga minamahal, kung wala ka sa minamahal, ang salita ng Panginoon na sinusundan natin sa ating pag-araw-araw na pamumuhay, sa sistema ng buhay pamumuhay, mga minamahal, wala tayong liwanag na nagdadalhin sa Panginoon, mga minamahal. Lumalakad tayo nasa kadiliman. Mga minamahal, walang liwanag yung landas sa ating dinadaanan. Bakit? Walang liwanag, mga minamahal. Yung landas na ating dinadaanan kapag hindi tayo nakabase, mga minamahal, sa aral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sapagkat sigurado ng mga minamahal, yung sinusundan natin, tinatahak natin, sistema at pamamaraan ng pamumuhay, mga minamahal, ay yung turo at aral ng serpent seed. Mga minamahal, yung aral at turo, mga minamahal, ng kaswainan. Mga minamahal, yung aral at turo na palayo, mga minamahal, sa pagsunod, sa pagganap, sa pagpapasako, sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal, itinuturo tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano natin matatakasan, mga minamahal ko, yung aral ng serpent seed, mga minamahal. Kailangan magsisi tayo at mga minamahal, palawalaan natin yung Ebanghelyo ng ating pinakamamahal sa Kristo. Doon lang mga minamahal, magkakaroon, mga minamahal ko ng liwanag, mga minamahal, yung ating pangakbang, yung landas na ating tatahakit. Bakit? Mga minamahal, papuntayan sa kaluwalhatian ng ating Ama sa kalangitan. Papuntayan, matulungan mga minamahal sa lugar at dapo mga minamahal kung saan kanyang pinaghahabitan. Pero kung yung aral ng serpent seed, yung turo, mga minamahal sa kalibutan, yung ating sinusundan, tinatahak sa araw-araw na ating pamumuhay sa sanlibutan, papuntayan sa kapahamakan na minamahal. Alam niyo mga minamahal, kaya sinabi mga minamahal ko ng Bible, mga minamahal, na the gospel of Christ, mga minamahal, is the power of God unto salvation. Ito yung nagbibigay sa atin. Ito yung magpapabala sa atin. Ito yung magtutulong sa atin. Kaya lahat mga minamahal ko ng mga sugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, bumisikat na lang ipinapaunawa ang mga bagay nito. Katulad ni Apostol Pablo, mga minamahal ng kanyang panahon, mga minamahal na sinasabi at pinapayag niya, hindi niya ikinakaya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang sumasampalataya. Magkano ang aral ko, degree mo, mga minamahal, na makasanlibutan, mga minamahal. Kamangunan yan, mga minamahal sa ating Ama sa kalangitan. Kung dahil sa degree niya, mga minamahal, o sa kalangitan ng sanlibutan na yan, mga minamahal, makakamakin mo, mga minamahal, wala yung pagsunod sa kalooban ng ating Ama
yung aral ng serpent seed, yung turo na makasanlibutan. Naging eksperto sila, nagpakakalubasa sila, mga minamahal sa aral at karunungang makasanlibutan, mga minamahal. At doon na nakalagay na ng sarili, mga minamahal, kung matrisyon, mga minamahal, para makamtan nila yung mga worldly success, mga minamahal na kanyang pinapangarap madalas mula pa sa kanyang kabataan. Minsan nag-iisip tayo, nagkamalay tayo, mga minamahal, pinangarap tayo, mga minamahal. Nakita natin yung buhay, yung hirap, kinakailangan natin guminawa, mga minamahal. Ang turo sa atin, mga minamahal, ang turo, mga minamahal, kinakailangan mag-aral tayo. Kaya lang yung aral, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ituturo daw sa bata, mga minamahal, pagkain, pag-upo, paglakad, mga minamahal, lakat pa rin ang aral sa libutan. Mga minamahal. Tayo mga magulang, mga minamahal, walang magbayad na lang yung pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng Biblia, mga minamahal. Pero hindi natin pinag-interesan, mga minamahal. Pero mga universidad, mga paaralan, mga minamahal, kahit na napaka-expensive, napakamahal, mga minambabayaran, mga minamahal. Ang tawag ko mga minamahal, nakikipang ano tayo, mga minamahal. Nakikipagkaisa, ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin hinahayaan na hindi tayo mapasama na makatanggap kung sa kung ano yung pinaaral nila. Kahit yan ay mahal pa mga minamahal. Pero ang realidad, mga minamahal, kung titignan natin mga hindi makapagligtas sa ating kaluluwa, mga minamahal. Alam sabi ng Biblia, mga minamahal, yung kailangan natin yung wisdom, kinakailangan natin mula sa mga kasulatan. Bakit? Ang salita ay inawan sa ating mga pakaakuan at sa ating landas. Magtutulong ito sa atin para mga minamahal, huwag bumipani sa Diyos. Mga minamahal, manatili, mga minamahal, natahakin ang landas na ayos papalakar ang ating dakilang Diyos. Ang ibig sabihin, gusto na ating dakilang Diyos, manutin na natin mga minamahal pagiging anak natin, mga minamahal, pagiging anak niya, pagiging anak ng ating dakilang Diyos, pagiging anak ng ating dakilang Ama sa langit. Ayaw niya, maagaw tayo, mga minamahal ko ng sanlibutan at ng mga minamahal Diyos ng sanlibutan. Kaya gusto na ating Ama sa kalangitan, mga minamahal yung ating pangawakan ng kanyang aral at turo na pinapaunawa sa atin mula sa banal na kasulatan. Ito yung kapangyarihan, mga minamahal. Kinakailangan mabago yung ating mindset konti-konti, mga minamahal. Sabi na, mga minamahal ko ng John chapter 3, kung saan natin yung ating mga Biblia, ganito yung sinasabi ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. From the book of John chapter 3, verse 1, tuloy natin ang basa, who was the man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nag-aaral Nicodemus, isang pinuno ng mga Hudyo. The same came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no one can do these miracles thou doest except God with him. Ito rin ang ating napakuha sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sa pagkakula ng karaan mo at ang mga tandaan yung ginagawa palitan na kung sumasa ka na ang Diyos. Jesus answered and said to him, Verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, katunghanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharipan ng Diyos. Ipanganak na muli, mga minamahal. Napaka-misteryoso sa likha. Mga minamahal, hindi nga ito, ang Nicodemus, mga minamahal. Malaki na siya eh. Kaya nga, mga minamahal natural, mga minamahal, ito yung sagot niya. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb? And before, sinabi sa kanya ni Jesus, Nicodemus. Sinabi sa kanya ni Nicodemus, paano may papanganak ng tao kung siya'y matanda na, makapapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Hindi niya maintindihan na gusto ng mga Panginoon na mabago, mga minamahal, ipanganak na muli, yung espiritu, mga minamahal na
ibig sabihin, yung nagmamanifesto sa kanyang kamalayan, mga minamahal, yung certain seed, yung akal ng sanlibutan, kinakailangan mapapalitan niya mga minamahal ng akal, mga minamahal ng ating Ama sa kalangitan. Kaya yan po yung ebanghelyo ng kaligtasan na ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos na kinakailangan natin sa matalatayanan. Dito sa karagdagan pag-ulinan ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus answered, Verily, I say unto thee, except a man be born of water and the Spirit, and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kapag si Jesus, katotohanan na sinasabi sa iyo, maliban ang kaipanan ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo. Mga minamahal, yung Espiritu ng tao na nakasanlibutan, kinakailangan mapalitan mga minamahal ng Espiritu ng ating Ama sa kalangitan. Ano ba yung mga minamahal Espiritu ng sanlibutan, mga minamahal? Ito po, mga minamahal yung kanyang sabi natin, kamalayan, mga minamahal, na umaakay sa kanya sa dapat niyang gawin, maging sisinal para ang kanyang pamumuhay dito sa sanlibutan. Mga minamahal. So, mga minamahal, Espiritu, mga minamahal, yan ay aral. Ang ibig sabihin, mga minamahal, yung kamalayan, mga minamahal, mga aral na natutunan mo sa sanlibutan, na yung ina-aplika mo at yung parang sistema ng pamumuhay mo dito sa mundo na yung ginagalawa. Mga minamahal, yung worldly mga minamahal Spirit, yung worldly wisdom, mga minamahal, kasi mga minamahal, ang salita ng Panginoon, mga minamahal, at ang Espiritu na natin pinakamamahal ng Panginoon is the kind of wisdom, mga minamahal. At ito po mga mismo ang Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan. Mga minamahal, ang sabi mga minamahal, ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula siya ang verbo ay sumasabi sa ang verbo ay Diyos. Yung salita, ano ba yung tinuturo sa mga tao ng sanlibutan, o makasanlibutan, ng sanlibutan? Magpunta ka sa mga universidad, mga minamahal po. Ano mga nandun? Sino mga nandun? Mga minamahal, mga teacher, mga profesor, mga minamahal. Ano yung alam? Tinuturo, mga about word and wisdom, mga minamahal, makasanlibutan. Yun yung humuhubog, mga minamahal. Yun yung humuhubog, mga minamahal, lumipilan sa kamalayan ng mga tao na dito sa sanlibutan. Yung ating natututunan sa ating kapaligiran, yung ating mga narinig, mga minamahal, yung mga itinuturo sa atin, mga minamahal, ng mga tagapagturo na mayroon talagang mundo na ating ginagawa. Pero kakaiba, ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat natin sa talatayanan. Kahit na matanda na tayo, marami naman gusto ng ating dakilang Diyos, mapalitan, mga minamahal, yung Espiritu ng sanlibutan. Ang ibig sabihin yung certain seed na nasa ating katauhan ng kanyang ebanghelyo ng kaligtasan. Kasi the word of God is spirit at buhay. Mga sabi na, John chapter 6 verse 63, madalas ko pong mabasa po yan sa inyo. Sumakot sa Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang mga ipanganak ng tubig at ang Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pag hindi raw siya kanina, sabi mga minamahal, hindi daw siya nag-born again, hindi siya nagbago. Mga minamahal, patuloy siyang makasanlibutan, makalaman, hindi raw siya makakakita sa Diyos. Dito mga minamahal sa verse 5, sa pagsasabi ng ating Panginoon, mga minamahal, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi raw siya makakapasok. Kanina hindi makakakita, hindi makakapasok. Mga minamahal, malapit na yung karya ng Diyos, gusto ng Diyos na ibigan tayo sa kanyang pinagalian. Paano kung hindi tayo kailangan makita siya o makapasok doon sa kanyang karya? Ibig sabihin, hindi tayo mapapabilang sa kanyang pagalian. Mga minamahal, yan ay nakakapasok. Bakit? Sa Romans, mga minamahal, ang mga Spirit of Christ is not blessed. Ang tao daw na walang Espiritu ng Diyos, ang tao na walang Espiritu ng Diyos, hindi sa kanya. Ang ibig sabihin, mga minamahal, pag dumating yung paghahari ng Diyos, mga minamahal, hindi ka makakakita sa Diyos, mga hindi ka makakapasok doon. Bakit, mga minamahal? Malamang, mga minamahal, hindi ka nagsisi, hindi ka nanampalataya kasi mga minamahal Panginoon. Kaya ka dapat magsisi, hindi ka dapat magsisi, simulan mo na kasi yung araw ng kaligtasan. Mga minamahal, araw ng kaligtasan, mga minamahal ngayon, mga minamahal.
yan, mga minamahal. Sabado, hindi po yan linggo ngayon. Mga minamahal, kung ginagawa mo, mga minamahal, yung kalooban ng Diyos, ligtas ka, mga minamahal. Yun ang sabi ng Biblia, yun ngayon, hindi yung araw ng kalikasan, mga minamahal. Hindi linggo, hindi sabado, araw ng kalikasan ngayon, gumawa ka ng kalooban ng ating mga sa kalangitan. Ano yung kalooban ng ating mga sa kalangitan? Hindi mo mga nakasulatan na magsisika. Ang ibig sabihin, mga minamahal, magsisika, kinakapalitan, pagsisika mo yung gawa, mga minamahal, yung sister at pamamaraan ng makasalagtan, ang pamamaraman. Huwag yun ang pangibabawin mo, mga minamahal. Huwag yun yung kalagay mo, huwag yun ang establish mo. Bakit? Mayroon kang dapat kalagay, mayroon kang dapat establish sa buhay mo. Mga minamahal, yung makalangit na buhay, yung makadiyos na buhay, yung spiritual na buhay. Sabi ng Bible, mga minamahal, lukusin mo ang gawain ng iyong sarili pagkaligtas mo ay kapag-panginig. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 9, lukusin mo, hindi yung gawain ng sanlibutan, hindi yung sumakit tungkol sa mga bagay ng sanlibutan. Kundi ang lulukusin mo, yung gawain ng iyong sarili, pagkakaroon ng kaligtasan, work out your own salvation with your own name. By what? By obeying the word of God sa pamagitan ng ating pagsunod at pagpapasakot sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi yun ang sabi ng Biblia sa palatayaan natin. Mga minamahal, unless na, mga minamahal, manampalataya tayo na tayo maging kalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. Pag namatay kami, hindi kalugod sa Diyos, saan ka pupunta, mga minamahal? Para kung pananampalataya, mga minamahal. Sabi ng Mark 16, mga minamahal, 16, ang isang masapalataya ng mga Diyos. Mga minamahal, hindi mo makikita, mga minamahal, yung ating dati ng Diyos, hindi ka makakapasok doon. Kaya ang utos sa atin, ang payo sa atin, mga minamahal, magsisita tayo ng pananampalataya sa Panginoon, mga minamahal. Huwag natin sobrang gumunin yung ating sarili, mga minamahal. Establish natin sa buhay natin yung makadiyos, yung makalamit ng spiritual na buhay. Kung didisiplinahan natin yung ating sarili, mga minamahal, hindi yung kontrolado tayo ng mundo ng pangangailangan natin sa mundo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kasi, mga minamahal, ibigay mo na yung sarili mo sa mundo, mga minamahal, sa pagawang mga mundo, mga minamahal. Kahit mga pasayip ang mundo, hindi ibig sabihin successful ang buhay mo. Mga minamahal, sabi ng Biblia, pagkahirap magsipasok sa kanilang ng Diyos yung mga mayroong makasanlibutan kayamanan. Mga minamahal, pagkahirap daw, mahirap makapasok sa kanilang langit. Mga ibig sabihin, mga minamahal, yung mga minamahal, yung aagaw sa iyo, sa pag-ibig ng Diyos, bakit nga ganito ang ating sistema, bakit nga ganito ang ating sitwasyon, mga minamahal? Dahil ang ating panahon ngayon, sinasabi ng Biblia na we are in the last days. At ang sabi mga minamahal ko ng salita ng ating pinanamamahal kung ating babasahin na sa banal na kasulatan ng the book of Matthew, mga minamahal. Ganito po ang sabi ng salita ng ating pinanamamahal ng chapter 24, mga minamahal, verse 12, mga minamahal. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax full. At sa pagsagaan ng katampasanan, ang pag-ibig ng maraming lalaki. Yung katampasanan, ang ibig sabihin ng katampasanan, alam mo na yung responsibilidad mo bilang tao na tungkulin ka sa Diyos, pero ano ginagawa mo, gumagawa ka ng katampasanan. Hindi mo pa rin binibigyan ng importansya, hindi mo pa rin binibigyan ng kahalagahan. Binabalimulan mo pa rin bakit nangingibago sa iyo yung paggawa ng katampasanan. Pero hindi mo nakapagtataka dahil din ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang because iniquity shall abound, the love of many shall wax. Yung pag-ibig mga minamahal na ito, mga minamahal ko, na lalamig mga minamahal, yung pag-ibig sa Diyos. Kasi ang dalang pag-ibig, mga minamahal, mapupunta sa paggawa ng katampalasanan. Gusto nilang sumusubay sa Diyos. Gusto nilang sinasaktan ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, masaya silang nakikigatin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kaya inuwanda kung bakit mga minamahal, pinapabayaan ang ating Panginoon nangyari na within a seconds, mga minamahal, a minute, mga minamahal, mayroong malakas na buhay, thousands of lives. Bakit? Kasi
Mga minamahal, malamig ang pag-ibig sa Diyos. Kinatutuwa, gumawa ng katampalasada sa akin ng Diyos. Tingnan niyo mga minamahal. Maraming mga tao na tayo na hindi nagpapahalaga mga minamahal sa sinasabi ng Lord, pero sila pa yung mas tao. Mga minamahal. Kasi piling nila, mga minamahal, sila yung may kasituan, sila yung may katiyakan. Di all the world. Mga minamahal. Pag kami mga kapatid, mag-aalala na sa amin ang lahat ng lagay. Mga minamahal. Kung tayo, mga minamahal, papakasigulo. Kung tayo sobrang kumpersa, mga minamahal. Dahil hindi tayo ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos, mga minamahal, yung may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Sabi mga minamahal, and because in creation of our blood of ministry was poor, at dahil sa pagsakala ng katapangasaran, ang pag-ibig ng marami ay lalaki. Anong gagawin nila mga minamahal? Pagkalan nila. Ang sabi ko mga minamahal ng 1 Timothy, mga minamahal, chapter 4, mga minamahal, verse 1, ganito ang sabi ng salita ng ating mga Panginoon. Now the Spirit speaketh explicitly that in the later times some shall depart from the faith, giving to seducing spirit and the prince of devils. Ngunit kaya na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba'y magsisalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu ng pamutaya at sa mga aral ng mga demonyo at mga pangalan ng Diyos ng mga minamahal. Hindi ka magkakapera yan. Dito ka na lang. O mag-negosyo ka na, mag-business ka na lang. Ito na lang yung atupagin mo yung aral ng demonyo kasi malamang naman. Sabi nga ng Bible, yun ang mas gusto ng mga tao. Kung wala, umayos, gano'n ka po, ibigyan ng mga yung napupunta na yung pag-ibig ng tao. Kaya gusto nila gumawa marami ng mga para sa material. Gusto nila gumawa para sa financial. Marami ng mahal. Kasi bakit kininggan sila ng demonyo eh. Hindi kaya ayaman dyan. Mananatili ka na hirap pag yan ang naging sistema ng buhay mo. Yan lang. Marami na mahal pag sinasabi mo din mo eh. Gusto mo gumaling mo ba yun? Hindi kinalakas mo. Work on me. Sinabi yan namin na mga tumisita sa Panginoon. You want to on the world? Worship me. Lahat ng mga nakikita mo magagandang bagay na gusto mo. Ibibigay ko sa iya. Sambahin mo ko. Tayo mga tao dahil parang sobrang tayo kung may sinira. Sabi na sabi na tayo yung minamahal. Maraming minamahal. Isisibag natin mga minamahal ang lahat para maabot yung ating pangarap. Mga minamahal, lalo na kung tayo yung pamilya, may mga anak, mga minamahal. Ayaw na natin mga minamahal maranasan na yung hirap na ginagawa sa atin. Pero kung makasal dito tayo yung ating paraan, it's useless mga minamahal. Bakit? Kasi iniiwasan mong hirap, kung talaga pupunta, at hindi lang temporal na hirap, walang hanggang hirap pa. Kung ayaw mo talaga mahirap, mga minamahal, kung gusto mong matakasan ng hirap, pinakamamamit ka sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Mga minamahal, tingnan niyo yung sa Bible, mga minamahal. Very common na in-example natin, mga minamahal. Yung yaman, mga minamahal, marami siya ng marami dinba niya yung malaliit niyang kamalig, mga minamahal, nagpagawa siya ng malalapit niya. Kamalig, kung hindi nilagay yung kanyang pag-aalis, sinabi niya sa kanyang talupa, marami ka ng pagkain, nakaimbak para sa maraming ako, tumahin ko ang minuta, magpahingalay ka, matuwa ka. Pero sabi sa kanya, hindi mo ng Panginoon, paghahalin. Hindi sinabi sa kanya na wise, mga minamahal. Gusto niya magpasarap sa buhay, mga minamahal. Kung kinuha yung kanyang buhay, namatay, saan siya napunta? Sabi sila sa pangulusa. Mga minamahal, huwag natin ipadaya ay sa taras yung ating isip. Mga minamahal, kailangan mag-isip tayo. Mga minamahal, sinasabi dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, sa kumulan ng kumain siya ng bungo, mga minamahal, huwag lang siya makagawa ng kasamahan. Ikakagalit, mga minamahal, sa kanyang ating gabi ng Diyos. Ginawa niya lahat, tiniis niya lahat, mga minamahal, sinakripisyon niya lahat, mga kapag mangyari sa buhay niya, yung ginugusto sa kanya ng ating gabi ng Diyos, ng ating gabi ng Ama. Mga minamahal. Anong napala niya, mga minamahal? Doktrina ng Diyos yung pinanawakan niya, hindi doktrina ng self-incid, mga minamahal. Sino na mabuti sa dalawa?
Mga minamahal. Sino yung miserable sa dalawa? Sino mas pinagpala sa dalawa? Mga minamahal. Kailangan naman mag-isip tayo yung ating mindset. Sabi ng Panginoon, pag hindi tayo mga minamahal na daan ng Espiritu, paalis yung Espiritu ang certain simplicity sa libutan, hindi tayo makakapasok sa kanyang kahit magtiwala tayo sa buhay ng kaligtasan. Lakaran natin ito, ipamuhay natin ito, i-work out natin ito. Mga minamahal, wag natin kayahin mga minamahal yung mga binigyan. Binigyan sila ng salita ng Diyos, mga minamahal, para papaglinasin nila sa buhay nila, i-aplikan nila sa buhay nila, isagawa nila sa buhay nila, pagyaman nila sa buhay nila. Pero mga minamahal, matamlay, malamya ang pagtanggap nila. Hindi nila siniseryoso, hindi nila pinapahalagahan, hindi nila binibigyan ng importansya, mga minamahal, nalaman nila, nandiyan na yung pagsusulitan nila. Mga minamahal. Nakita nila yung kalang sarili, mga minamahal, wala silang ginagawa, mga hindi niya ginawa yung pinapagawa, mga minamahal. Nagatin silang mayroon sa mga tatalino, matalino nga yun eh. Ang isip na talino, sigurista sila. Mga minamahal, bumibigay kasi baka makulang ko sa amin. Mga minamahal, pagkaangat-angat yung ating pagpapahalaga, mga minamahal, sa salita ng Diyos, mga minamahal, na liwanag sa ating yung mga paa at mga minamahal, liwanag sa labas ng ating buhay. Magpupunta tayo sa walang mga pagiliman. Kasi pinapin sila, marami namin sila pinapasok, marami naman sa kanya ng ating ama sa kanila. Marami mga tao nakakarinig, marami naman ng salita ng liwanag, marami namahal. Ito yung salita ng Diyos. Pero hindi nila, ayaw nila sa gawa, ayaw nila pagyamanin. Marami namahal. Sabi ng Biblia, marami namahal yung mga tao, marami namahal, hindi nila pagyamanin, pagningasin ng kalalawan. Yung ilawan sa buhay natin, yung salita ng ating mga sa kalagdahan. Habang nagpapakalimit tayo, nagsisimikap tayo, marami namahal, ginagawa natin, marami namahal, lumiliwanag yan, marami namahal. Lumiliwanag ang ibig sabihin, lalo tayo nadadalisay, lalo tayo nagbibilis mga minamahal, lalo tayo naging handa, anong oras na balikat tayo ng ating pinagawamahal ng Panginoon, marami namahal. So, marami namahal, pag hindi natin ginawa yun, isa na buhay, marami namahal, pangawag tayo. Marami namahal. Sabi ng ating Panginoon, marami namahal, bigyan natin yung Panginoon. Sa last days, ito yung sinabi, marami namahal. Kaya, marami namahal. Sa 2 Timothy chapter 4, marami namahal. Sabi ng Bible, dito marami namahal. 1 up to 3, hindi po ko nagkakamali, marami namahal. Sabi ng Bible, marami namahal. I charge thee, therefore, before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and dead at His appearing and His kingdom. Ipinagbibigay ko sa iyo sa pamilya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siya umuupong sa mga buhay sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kanta. Preach the word, being stand in season, out of season, reproof, rebuke, exhort with all those suffering and doctrine. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumuway ka, mangaral ka, na may buong pagpapayunod at pagtuturo, for the time will come, we will not endure some doctrine, but after their own lust shall be keep to themselves teacher habang itching age. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin at magaling na amal, kundi pagkakaroon nila ng kapilang tenga ay magsisipagbuntong sila sa kanilang sarili ng mga guru ayon sa kanilang sarili ng masamang kita. Ang binipita ng tao, maraming na mga yung kanyang desire, magkaroon ng worldly success. Mga minamahal. Kaya ngayon ang daming mga mentors, mga minamahal. Ang daming mga professors, paano ka magiging successful sa mundo nito, sa buhay ng mga sanlibutan. Mga minamahal. Kahit na magbayad sila, mga minamahal. Magbabayad sila. Yung iba nga, mga minamahal. Binibenta pa yung sarili, mga minamahal para magkaroon lang ng wordings na makapag-aral sa mga universidad. Mga minamahal. Ganun ka, ano, ganun ka, 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 ganun
miserable na kami na maraming mga tao sa pagsusumakit, maraming na magkaroon ng certain sick. Maraming na kasi maraming na dahil dito, maraming talagang yun, maraming na lumalalim ang pag-ibig ng marami sa Diyos sa paggawa ng pinapagawa natin ng Diyos. Maraming na mahal. Kaya sinabi ko maraming na mahal ng ating pinakamahal na Panginoon. Totoo naman ito, mahal. Di ba nangyayari ito? Sa magagating mo parang hindi natin isip ng magaling na aral. Kundi pagkakaroon nila ng kanilang tenga, magsisipagbuto sila sa kanilang sarili ng mga gulong ayaw sa kanilang sarili, masasamang kita. Hindi ko gusto kong magbukat ng oras ng panahon dyan sa church. Gusto ko magbukat mga kung saan ako magkakaroon ng pera, kung saan ako yayaman, kung saan ako gignawa, kung saan ako magkakaroon ng magandang pinukasan. Wala ka nang ibang pupuntahan kung pwede pagkunan na may pagkakaroon ng tunay na nasa lahat magandang pinukasan kung yan ibang mga kalitasan. Kasi marami na without the word of God, you have no life. Godly life, spiritual life, heavenly life. Marami na lahat. Ano ibig sabihin na without the word of God, tutulis ka. Wala kang pag-asa. Marami na lahat. Pinakalaintindihan mo kung anong ginagawa mo sa sarili mo, kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Pinapaniwala ka sa Satanas. Pag marami ka ng pera, maganda ang buhay mo. Alam ka ba? Maganda ang buhay, marami na naman ito ng ating former President Marcos. Marami na lahat. Maganda ba ang buhay ng ating former President Corazon Aquino? Marami na lahat. Diba? Nakita natin kung paano marami na mga doon, hindi na marami na lahat. May pera sila. Marami na lahat. Kung kapalasin ng ibang bansa, marami na lahat. Pero marami na lahat para madugtuman na yung buhay. Ano nga, marami na lahat. Tapos pa rin yung buhay. Pero dito sa ating mga kapatiran natin, may nag-aabot pa para mapagamot. Wala ka sa pumunta. Sa church! Marami na lahat! Nagsisimbahan! Nagsimula na huwag natin sobrang ipagkatiwala ang kanina para sa araw ng certain seed yung ating pinagpasan. Sumandal tayo sa salita ng ating ama sa kanina. Nandiyan yung ating pag-asa, nandiyan yung ating pag-ubusan, nandiyan yung ating kaligtasan, maraming na mahal. Ang sabi maraming na mahal, lang ng Bible, pagawin ganito yung ating sitwasyon, maraming na mahal. Pero ipinapakita naman sa atin ang maraming na mahal kung bakit ganito maraming na mahal. Nasusulat din sa salita ng ating pinagpamahal na Panginoon. Lalagyan yung pag-ibig ng marami. Tatalito daw sila sa paglilingkod sa Diyos. Mamimili daw sila ng mga tagapagturo na kung saan na nila ayon sa kanilang mga nilalasan ng makakal. Maraming na mahal yung mga makasanglibutan bagay, maraming na mahal sa magulit natin ginagawa. Pero ang bilin sa atin natin pinagmamahal ng Panginoon, dahil sa Diyos na maraming na mahal. Ayaw daw po, maraming na mahal po ay magpakatibay o makilos. Lagi daw natin o lalo daw natin pasagalaran ng ating gawa sa ating pinagmamahal ng Panginoon. Buksan po natin maraming natin yung mga mahal.
From the book of 1 Corinthians. Chapter 15, mga hinahang, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga, mga kapalugtong hinahang, kami magsikatan, huwag makilos na lahat ng sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yan ang nalalaman niyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Yan, tayo naman. Nagpapakot tayo kung anong ginagawa ng ating mahal ng Panginoon. Pag may problema, nililigtas niya. Pag may pagalit, nililigtas siya. Pag may karamdaman, pinapagalit niya. Amen? Yung hirap, pinapalitan niya ng ginagawa. Kaya kung mahal, pagsisisi tayo ng yung mga bagay, maraming naman po yung hindi natin pinapahalagaan sinasabi ng ating ama sa kalangitan, yun yung ating pagtutunan. Maraming naman, yun yung ating pagtutunan, yun yung ating pagsumikapan. Maraming naman, sabi maraming naman ating pinakamamahal ng Panginoon ay hindi ko yung mga except among the one of water spirit, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. So pinakailangan tuluyang mawala sa ating mga yung certain seed, yung sobrang pagkamahalin sa pagsisikap, pagkarunod na pagsusubigat na nalatupad yung pangarap na alimpa, makasalit ng pangalan. Mas pangbabawi natin yung ating pagsusubigat na mapangyari sa ating yung kalooban ng ating ama sa kanalitan. Nalalaman, huwag natin gawin makasanalitan ng ating mga sarili. Gawin natin makadiyos. Nalalaman, yun yung paghahalian ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Malapit na kami kanyang kahalian. Gusto niya mapabilan tayo sa kanyang pinagkahalian. Ipakumbaba natin ang ating sarili, isunod natin, nalalaman, sa kung ano yung sinasabi ng nalalaman ng kanyang mag-aral dito sa banal na kasulatan. Malapit na tayo magtapasan dito ang nalalaman ko ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Iyon yung isang nalalaman. 1 Corinthians, nalalaman. Tayo na po ay magsitatap, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ay hindi walang kabuluhan ng iyong gawa sa Panginoon. Si Noe, hindi siya naingit sa mga tao na kasalibutan. Si Lot, malamig na mahal, hindi siya naingit sa mga tao na kasalibutan. Malamig na mahal. Ay nagpakatatak sila, malamig na mahal, hindi nila ang makilos. Malamig na mahal, yung mga makasalibutan, yung talagang gawa makalos, yung talagang pag-isip, yung talagang susumikap na makalos. Pinasagana nila yung kanilang gawa sa Panginoon. Nakita nila, malamig na mahal. Yung ginawa ng mga tao ng talagang panahon, malamig na mahal, walang panginoon. Pinupol, minasa, pinugnaw, sinulog ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Pero yung kanilang gawa sa Panginoon, nagkaroon ng panginoon dahil din ang nagdulot sa kanilang kaligtasan ng kanilang kapanahayan. Okay? Kaya, magsisipin tayo, natin dayan yung ating sarili, malamig na mahal. Walang ibang binigay ng pangalan sa sino ng lalong kasukat at kaligtas. Sa kanya tayo, malamig sumanda, sa kanya tayo, sa kanya tayo magtiwala. Sabi ng Bible, maraming na John 46 ay ang buhay nitulot ng dalan. Yung ang tawag ng talaparang baklayin. Siya ang daan, malamig na tungo sa buhay na walang hanggan, malamig na mahal. At malamig na mahal sa pamamagitan niya, makakapamuhay tayo, malamig na mahal kung makakatuhanan. Malamig na mahal. Kaya, yun ang ating pinilakaran. Yun ang ating sundan. Mahirap ay sakripisyo, malamig na mahal. Pero malamig na mahal, langit naman. Amen? Kaya, malamig na mahal. Masarap tayo, malamig na mahal. Palamigin natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Malamig na mahal. Dadalhin tayo ng ating dating ng Diyos, malamig na mahal. Sa walang hanggang kainitan ng mahal. Kainitan ng katamakan. Kaya mas maganda na, kainitin natin yung ating paglilingkod sa Diyos para pag-ating ng kapanahonan, mailagay tayo malamig na mahal ng ating dating Diyos sa tamang lugar na kung saan malalansak natin yung lahat ng kanyang makalangit na kamakuan. Kahit ito na, ang mga Diyos, ito na sila sa naman ng Panginoon na sumuras.
Maraming
makalamit na inandog ng iyong mga bilapin mga awit, ganunin po mga Panginoon, sa pagbibigay, maraming salamat po mga Panginoon. At higit mga Panginoon, maraming salamat sa Ebanghelyo na namin, na kaligtasan namin napakinggan. Mga Panginoon sa araw ito, ngunit po namin iabilin sa iyong pagpapagyan kamay ang bawat isa sa amin na sa amin pag-uwi. Muli mo po kami ingatan. Layo mo po kami sa naman po ito pamakan ng nakpa, ganunin po sa pagbiyahe o paglakbay ng aming pinabilos sa tungo namin po Manila, lagi mo siya pag-ingatan mga Panginoon proteksyonan. Ganunin po mga Panginoon na iwan sa dapat ito ng Diyos, lagi mo sila pag-ingatan bawat sakit. Mga Panginoon, papalayo po kami lahat. Yan po namin salamat dalangin. Pasasalamat sa mga pangyayang pangalan natin sa Kristo. Amen. Ang Kristo, matabang tayo ng pamamahan. Thank you.